Magandang umaga mga bata. Ako si Binibining Lea. At ngayong araw, pag-aaralan natin ang 5 tema ng heograpiya. Kaya hihanda ang inyong panulat, papel, at inyong sarili sa mga gawaing ating sasagutan mamaya. Sa gawain ito, dapat nating sundin ang mga alituntunin. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, itala ang mahalagang impormasyon sa paksa. Pang-tatlo, sagutin ang mga gawain ng tapat at maayos. At panghuli, maaaring i-pause ang video kung kinakailangang mag-isip o magsulat. Bago tayo pumunta sa ating aralin, gusto ko munang malaman kung ano ang inyong natutunan sa ating nakaraang aralin. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraan? Tama! Ito ang estruktura ng daigdig. Ano nga ba yung mga estruktura o katangian ng isang daigdig? Tama! Ito ay ang crust, mantle, inner core, and outer core. Ano nga ba? Bakit nga ba kailangan nating malaman o bakit kailangan nating matutunan kung ano yung katangiang pisikal ng isang daigdig? Upang malaman natin kung ano ang epekto nito sa atin bilang tao at ano naman ang epekto natin bilang tao sa ating kapaligiran. Next. Bago natin sisimulan ang ating aralin, ang gawaing suriin ang mga larawan ay ako'y magprepresenta ng mga larawan dito at huhulaan ninyo or obserbahan ninyo kung ano itong mga larawang ito. Unang larawan. Sa tingin nyo, ano yung nasa larawan? Base sa larawan, ito ay may lugar at nakapin ang isang red na object. Ito ay isang lokasyon. Tama. Ano naman ang nakikita nyo sa larawan? Ano nga ba ang merong anyong lupa, anyong tubig? Ito ay isang lugar. Tama. Next. Ano naman ito? Ang naka-highlight dito sa imahe ay ang ASEAN. Ano nga ba ang ASEAN? Isang rehiyon. Next, ano nga ba ang makita sa larawan? Ito ay ang magsasaka at kanyang pananim. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Tama. Ano nga bang makikita dito? Ang pag-alis ng mga tao. Ano ito? Paggalaw. Base sa mga larawang ating nakita, ano sa tingin nyo ang paksa natin ngayong araw? Ito ay ang 5 tema ng heograpiya. Bago ang ating talakayan, itong mga layuning nais makamtan pagkatapos ng klase. Ito ay ang natutukoy ang 5 tema ng heograpiya na ipapaliwanag ang kalagahan ng 5 tema ng heograpiya sa pag-unawa sa daigdig at pamayanan at nakakagawa ng simpleng gawain or output gamit ang 5 tema ng heograpiya. Heograpiya. Ang salitang heograpiya ay nagmula sa wikang Grego na geo or daigdig at grapiya or paglalarawan. Sa makatuwid, ang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng ating daigdig. Ang 5 tema ng heograpiya ay lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw. Lokasyon. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa mundo. May 2 paraan upang malaman ang tamang kinalalagyan ng isang lugar sa mundo.
Ito ay lokasyong relatibo at lokasyong absolute. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Lokasyong absolute. Ang lokasyong absolute, ginagamit ang mga imahinasyong guhit tulad ng longitude at latitude line na sumasaklaw sa grid. Halimbawa, ang Philippines ay nasa pagitan ng 4 degrees and 23 minutes hanggang 21 degrees and 25 minutes hilagang latitude at 116 degrees hanggang 127 silangang longitude. In simple terms, ang lokasyong absolute ay na-measure gamit ang mga coordinates like longitude at latitude lines. Ang relatibong lokasyon naman ay ginagawang basihan ng mga nasa paligid ng isang lugar, katulad ng mga anyong lupa, anyong tubig at mga estrukturang gawa ng tao. Halimbawa, ang Kabakan ay matatagpuan sa pagitan ng Matalam at Carmen. Ibig sabihin ng relatibong lokasyon, gumagamit o nagawang basihan niya ang ibang lugar para matukoy yung eksaktong lugar ng isang lugar. Next. Lugar. Ano nga bang lugar? Nagsasaad ito ng mga katangiang naaayon sa isang puok. Katangian na kinalalagyan tulad ng klima, anyong lupa, anyong tubig at tikas na yaman. Katangian ng mga taong nananahan tulad ng wika, rehiyon, densidad, o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Ibig sabihin, ano yung mga katangiang naaayon sa isang puok, ito ay isang lugar. Katulad ng ano yung anyong lupa, ano yung anyong tubig na meron sa isang lugar. Yun yung nagiging basihan para masabing isang lugar ito. Rehiyon. Nagsasaad ito sa mga bahagi ng daigdig na pinag-iisa dahil sa kapareho ng mga katangiang pisikal at kultura. Ibig sabihin ng rehiyon, ito ay ang pagkakapareho ng kultura at katangiang pisikal ng kanilang lugar. Ibig sabihin, for example, is ang Sub-Saharan and Southeast Asia. Kung may pagkaparehong kultura kayo, then ito ay isang rehiyon. Next ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito ay nagsasaad ng kaugnayan ng tao sa pisikal at katangian na may angkin ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran ang siyang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din ang pakikibagay ng tao sa mga pagbabagong nangyayari sa kanyang kinagagalawan. Ibig sabihin, tumutukoy ito kung paano nakakaapekto ang kapaligiran sa tao at paano naman nakakaapekto ang tao sa kapaligiran. Lastly is ang paggalaw. Nagsasaad ito ng pag-alis ng tao mula sa kinalakihang lugar papunta sa ibang lugar. Kasama rin dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. Ibig sabihin, ang paggalaw ay hindi lamang nakabase sa paggalaw ng tao papunta sa ibang lugar, kundi katulad din ng mga bagay, mga ibon, mga hayop, paggalaw din iyon. May tatlong uri ng distansya ang isang lugar. Ito ay ang linear, ang time, at psychological. Linear, ito ay tumutukoy kung gaano kalayo ang isang lugar. Time naman, gaano katagal ang paglalakbay niya. At ang psychological naman is paano natin tinatanaw ang layo ng isang lugar. Naiintindihan po ba? Para mas masukat natin kung naiintindihan nga ba ang ating aralin ngayong araw, ito ay isang aktibidad, gawain, na ang kilalanin ng aming lugar. Sa gawain ito, pimili ng isang lugar sa inyong barangay o bayan. Maaaring ito ay palengke, paaralan, parke, simbahan o anumang kilalang lugar sa inyong komunidad. Gamit ang 5 tema ng heograpiya, ilarawan na napiling lugar sa isang digital output. Base dito sa graph, pipili kayo ng isang lugar sa inyo. Maaaring paaralan, parke, kahit anong lugar. At ilarawan ito base sa 5 tema. Kung sa lokasyon, saan ba matatagpuan ang lugar na iyong pinili? Ano ba ang relatibong o kalapit nito? Ang lugar. Sa lugar naman, ano ang katangiang pisikal o pantao ng isang lugar?
ano bang mga anyong lupa, ano bang mga anyong tubig na meron sa isang lugar na pinili mo. Next, isang rehiyon. Anong barangay, bayan o rehiyon ito kabilang? Anong pagkakatulad nito sa ibang bayan? Next, isang interaksyon ng tao at kapaligiran. Paano ba nakakaapekto ang tao sa kapaligiran at paano din nakakaapekto ang kapaligiran sa tao? And lastly, isang paggalaw. Ano ng tao, produkto o sasakyan ang karaniwang gumagalaw o dumadaan sa lugar? Sa paglalahad, nais kong sagutan ninyo ang mga tanong na ito. Ano-ano ang 5 tema ng heograpiya? Bakit mahalaga ang pag-aaral ng 5 tema ng heograpiya? At paano nagkakaroon ng interaksyon ang tao at kapaligiran? Maaari nyo isubmite ang inyong mga sagot sa ating Google Classroom na isaset ko lamang ang deadline. Para malaman natin kung may natutunan ba talaga kayo sa araling ito, may i-flash akong mga tanong o ating pagtataya sa kung ano talaga yung natutunan nyo sa araling ito. Magaling! Matapos yung masagutan ng ating mga pagtataya, ito naman ang ating takdang aralin. Magmasid sa inyong tahanan o komunidad at maghanap ng isang sitwasyon na nagpapakita ng isa sa 5 tema ng heograpiya. Maaaring ito pagpunta ng mga tao sa palengke, pagtatanim, pagdaan ng mga sasakyan, lokasyon ng isang gusali, anumang pangyayaring may kaugnayan sa heograpiya. Maghanap kayo ng isang sitwasyon na nagpapakita ng isa sa 5 heograpiya. Patulad lamang ng lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at paggalaw. Pumili lamang sa 5 at hanap kayo ng isang sitwasyon na inyong ipapaliwanag base sa tanong na ito. Ito ang mga gawain. Kunan ito ng larawan o gumuhit ng simpleng ilustrasyon. Tukuyin ko ang tema ng heograpiya ang pinapakita. Then, sumulat ng maikling paliwanag na may 5 at 7 pangungusap kung bakit ito kabilang sa nasabing tema at ipaliwanag kung paano ito nakakatulong sa pamumuhay ng tao sa komunidad. Naintindihan mo ba ang ating aralin ngayong araw? Kung ganun, at dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Sa muli, ako si Binibining Leia. Paalam at magandang araw sa inyong lahat.